Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Si Sara Duterte, actually banta ito, ka-coffee. Gusto niya raw po ng bloodbath. Gusto niya ng madugong impeachment. Ano to? Sinong tinatakot niya dyan? Ang mga prosecutor, grupo nila De Lima, ang mga senador, natatayong hukom o judges na boboto kung pabor o i-convict or i-acquit si Sara Duterte? Bakit may bloodbath? Bakit may ganyang eksena? Sabi pa nila De Lima, tama na yung drama. Ano na naman pinaghuhugutan rito ni Sara Duterte? Bakit may ganyang eksena na naman? Ayaw rin tumigil. Sara Duterte says she wants bloodbath in her impeachment trial. Gusto niya raw ng madugo. Dadanak ang dugo sa kanyang impeachment trial. Ano yun? Gurgurin niya yung mga senador? Gurgurin niya yung mga prosecutor? Yung taga-House of Representatives? May pagkabayulent ito ah. O, basahin natin muna yung article na to kasi nag-react dito si Laila De Lima. Anong pinaghuhugutan niya dito sa bloodbath na to? Vice President Sara Duterte on Saturday said she has no expectations for her upcoming impeachment trial after learning about the newly elected senators. Actually, sa assessment natin sa bagong composition ng Senado, pabor nga sa kanya yan eh. Tapos ano na naman tong drama na to? Parang nagpapaawa ito na gusto ko ng madugong impeachment trial. Ma'am, pabor nga sa'yo yan, oh. Diyan yung mga bata mo. Oh. Duterte's impeachment trial is tentatively scheduled to begin on July 30 under the 20th Congress. Matagal-tagal pa yan. Ngayon po Mayo. Ano petsa ba ngayon? May 18, May 19. O, June 19, July 19, o more than 2 months pa, ka-coffee bago umusad yung kanyang impeachment trial. Sabi niya, wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang, tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict, guilty man yun or acquittal. I am already at peace, Duterte said in a media interview in Davao City. Bakit may bloodbath? At peace na raw siya. Ano man ang magiging desisyon ng Senado? Guilty or acquitted man siya dyan or yung verdict pabor sa kanya o hindi? At peace na siya dyan. Pero saan galing yung bloodbath? Bakit may mga ganyang eksena? Bakit may ganyang drama? Akala ko ba at peace na siya dyan? She added that the public should wait for the trial to conclude before forming a verdict or counting votes from senators who will be part of the impeachment trial. Ideally, yes. Dapat naman talaga ganyan. Kasi ang expectation natin dyan, ang assumption natin dyan, yung mga senador, iboboto base doon sa presentation ng prosecutors. Ano ba? May sapat ba silang ebidensya para ma-convict si Sara Duterte? Ano yung naging response ng defense? Naipagtanggol ba nila si Sara Duterte? Napawalang sala ba nila si Sara Duterte? Na-prove ba nila yung kanilang claims na walang sala si Duterte? Ganyan dapat. Ideally, ganyan dapat. Pero sa politika sa Pilipinas, sa mga senador na nandiyan sa Senado, malinaw na malinaw. Bago pa man magsimula yung impeachment trial, they have their own judgment. Sa tingin ninyo, isip-isipin ninyo, si Bato, boboto para ma-convict si Sara Duterte? Itaga mo sa Bato. Ika nga, malabong mangyari. Siguro may chance, 1%. Pero 99%, parang germs lang no? Safeguard 99%. I-acquit niya si Sara Duterte. Si Robin Padilla, kaibigan niya si Sara Duterte. Hahatulan niya ng guilty si Sara Duterte. Imposible. Si Marcoleta, na tagapagtanggol ng mga Duterte, hahatulan niya si Sara Duterte na not guilty. Imposible. Drama lang ito. Effect lang ito. Tama yung sinasabi ni Laila De Lima. Tama na yung drama na yan. Ideally, sa ideal setup, sa pangarap nating setup, pakinggan muna yung both sides and saka ka magdesisyon. Pero sa political landscape ng Pilipinas, hindi yan magkakatotoo. Nangyari na yan sa mga previous impeachment trials. Hindi tingnan yung merit ng kaso. Kasi kung titingnan natin yung merit ng kaso, malamang na malamang makukonvict si Sara Duterte dyan. Matatanggal siya. Sabi niya, so parang mali siguro na magbilangan ng boto nang walang trial pero ginagawa siya ng publiko. Basta sa akin, tanggap ko kung ano ang mangyayari.
anong magiging ending ng impeachment. Pero bakit nga may bloodbath issue na naman yan? The Vice President mentioned that her lawyers are fully engaged in preparations for the impeachment and that she wants the proceedings to happen because she wants a bloodbath. Oh, inconsistencies. Akala ko ba at peace ka na dyan? She wants the proceedings to happen because she wants a bloodbath. Ano yan? May ibang ibig sabihin ba ito? Bukod sa typical nitong definition na madugo. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Marami silang paraan sa batas as a legal recourse for their clients. Pero sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ano yan? Typical na meaning? Or may ibang ibig sabihin siya dyan? Ang ibang ibig sabihin din kasi niyan, ka-coffee, gusto kong ipahiya yung mga nag-file sa akin ng impeachment. Gusto kong ilampaso. Pero malayo yung ka-coffee, yung ganung definition eh. Sana ganun ang term na ginamit niya. Ang common understanding dito, ang bloodbath, madugo. Dadanak ang dugo sa Pilipino. Pero baka ang ibig sabihin niya, gusto ko kayong ilampaso, gusto ko kayong ipahiya, gusto kong patunayan sa inyo na ako ay walang kasalanan. Baka posible yun ang ibig sabihin niya. Sana yun ang ibig sabihin niya. Kasi may pagkabayolente itong gusto niya mangyari. Uy, Duterte, alam niyo na, Duterte was not surprised to learn that Akbayan Party List nominee Shell Jokno and ML Party List nominee Laila De Lima will join the House prosecuting team against her. Well, understandable, kay Laila De Lima and Shell Jokno, they have been very vocal anti-Duterte since birth. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. Paano nangyari yan? Hindi natin alam yan ha. In February, the House of Representatives impeached Duterte for high crimes including an alleged yung pagplano niya na pagtukhang sa presidente kay FL at kay Martin Romualdez. So anyway, nagsalita dito si Laila De Lima. Maganda rin yung punto dito ni Laila De Lima. In fairness kay Laila De Lima ha, hindi pa nakakaupo yan, pero very active ha. Talagang nag-iingay talaga si Laila De Lima. Mukhang after this, ito, tansya ko lang naman, bagamat malayo pa ang 2028. Papuntang Senado yan, babalik ng Senado yan si Laila De Lima. Tansya ko lang ha, tansya ko lang. Tingnan natin kung tama ako o mali. Sa 2028, tatakbo sa pagkasenador yan. Kasi nabubuhay itong mga pink eh. Itong honest take natin dyan eh. Nabubuhay itong mga pink. Basahin natin yung sinasabi ni Laila De Lima. Dito po yan sa ABS-CBN. De Lima fires back at VP Sara. No drama needed in impeachment proceedings. Correct. Anong drama? Anong bloodbath sinasabi mo dyan? Akala ko at peace. Bakit may mga drama? Wala nang drama. Sabi ni Laila De Lima. O sige, tama. Maging, tawag dyan, maging logical. That's the term, no? Maging logical tayo dito. O ano yung kaso? Bakit siya na-impeach? Ano yung mga ebidensya? And then ano yung defense ninyo? Pasinungalingan ninyo yung claims ng prosecutors. Ganun dapat. Walang drama. Logical. Former Senator Laila De Lima on Sunday responded to Vice President Sara Duterte who had expressed a desire to see a bloodbath in her upcoming impeachment trial. De Lima, who is expected to get a congressional seat as a first nominee of Mamamayang Liberal or ML Party List, said Duterte should consider her impending impeachment trial a serious affair. Dapat naman talaga. Seryoso yan eh. Pero mukhang hindi siniseryoso ni Inday ito eh. Dahil may bilang siya dyan. May mga kakampi dyan sa Senado. Kaya wala lang. Chillax lang. Bali wala lang sa akin. Sige, umusad yung impeachment trial na yan. Pero dead ba lang ako dyan? Di yan naman sila magaling eh. Braggadocio, mindless arrogance, toxic rhetoric, violence, said De Lima in a statement. Correct. Diyan naman sila magaling eh. Sabi ni Laila De Lima ha, braggadocio. Ano ibig sabihin ng braggadocio? Sorry ha, di ko na-encounter pa yung term na yan. Wait lang, check natin. Spanish term ata ito, braggadocio. Ayun, arrogante. Boastful, arrogant behavior. They were brash and full of braggadocio. Tama ba pronunciation ko? Braggadocio. Mas maarte pa pala. Ito yung pronunciation ni Google. Braggadocio. Braggadocio. Anyway,
May punto si Laila de Lima dyan. Sanay sila sa ganyang estilo. Tatak Duterte, ika nga. Pairali na naman nila yan dyan sa impeachment trial. Ano to? Nananakot si Sara Duterte sa mga prosecutor at sa mga senador. Parang sinasabi niya dyan, umayos kayo ha. Ikaw, boboto ka. Halimbawa, Cayetano, boboto ka. Ikaw, Camille Villar, boboto ka. Ayusin mo yung boto mo. Parang ganyan ang dating Arrogante. Mindless arrogance. Toxic rhetoric. Violence. Ang masaklap, tinatangkilik ng mga DDS. Yan po yung sinabi ni Laila de Lima. She pointed out that it is the Vice President who will be put into spotlight, not the prosecutors. Correct. Ang lilitisin si Sara, hindi ang mga prosecutor, pero gusto niya raw ng bloodbath. In an impeachment trial, the only one who is on trial is the person impeached, so there can be no bloodbath. If any blood is spilled, it can only be that of the person impeached, not the prosecutors, not the senator judges, not the administrations, not the peoples, sabi ni Laila de Lima. So malinaw na ibang pagtingin ni Laila de Lima dito sa bloodbath. Ang tingin ko dito, base sa response ni Laila de Lima, hindi yung typical na madugo, na may lalatak, ang tawag dyan, may mga dugong, kakalat, etc. Or manlilimahid ng mga dugo. Kumbaga, ang lilitisin, kumbaga yan, ang understanding ko dyan. Yan ang understanding ni Laila de Lima base sa aking interpretasyon, sa sagot niya. Siya ang lilitisin. Walang iba pang mga lilitisin dyan, kundi siya lang. O sige, ma-acquit siya dyan. Nilitis mo ba yung mga prosecutors? Hindi naman E di pabor sa iyo yan. Parang lumalabas na, o sige, nagtagumpay ka. Diba? Pabor sa kanya yan. Tama si Laila de Lima dyan. Hindi kami yung lilitisin dito. Hindi mga senador yung lilitisin dito. Ikaw ang lilitisin dahil ikaw ang impeach. Hindi ang taong bayan. We will make sure of that, sabi ni de Lima. She also assured that the impeachment proceedings will be done in a fair, legal manner, devoid of drama. Oy, hindi raw pwede yung mga drama-drama mo dyan, mga acting-acting mo dyan. VP Sara is always welcome to witness how her trial will be a serious affair where the rights are respected in the proceedings affair, devoid of the drama and chaos that she is asking her defense team to orchestrate. Sabi po ni Laila de Lima. Insulto sa inyo yan. Sa kampo ni Digong, insulto sa inyo yan. O, bigyan kayo ng due process dyan, magiging patas. Hindi kagaya ng ginawa ninyo. Hindi patas. Kasi ramdam ni Laila de Lima Kung ako hindi patas na naging paglilitis nyo sa akin, susuklian ko yung anak mo, Digong, si Sara Duterte ng patas na paglilitis. Yan ang gusto niya palabas dyan. Bagamat hindi siya judge, parte siya ng prosecutor, pero yan ang titiyakin niya. Patas. O, may due process. Hindi yung tinutukhang na lang. Aray ko po. Masakit ito ha. To stress, an impeachment trial is not a show of brute force, but as, ang lalalim ng mga terms ni Laila de Lima but a sacrosanct constitutional process of accountability. No room for chaos, drama, and theatrics that Sara asked her defense team to orchestrate. Contempt ang naghihintay sa kanila if they even... Bibisaya naman tayo. If they even dare to. Naintindihan naman natin yan, ka-coffee. Pinapunto ni Laila de Lima na itong impeachment trial ay magiging seryoso. Ito po isang sagradong procedure alinsunod sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Kapag kayo nag-inarte-arte kayo dyan, kapag nag-orchestrate kayo ng theatrics or kung ano bang drama-drama o acting na acting kayo dyan, ayan, naghihintay sa inyo ang pagkakakontent na inyo. In short, mabibilanggo kayo dyan sa House of Representatives kapag ginawa ninyo yan. De Lima, together with Akbayan Shell Jokno, have already confirmed they will be joining the House of Representatives 11 woman, 11 person, para gender fair tayo, 11 person prosecution team in the impeachment trial of Duterte. Medyo mainit-init talaga ka-coffee itong impeachment trial na yan. Kasi exciting part ito Para sa mga puti, ba't may mga puti? Para sa mga pink, exciting part ito na tila nabaliktad po ang mundo. Kung panahon ni Digong, si de Lima, yung inapi nila, di ba, nilitis nila, actually, kinulong nila, ngayon ang pagbabalik ni Laila de Lima. Di ba? Umikot ang mundo. Kaya yan sinasabi ng mga dilaw sinasabi ng mga pink exciting part, ka-coffee, itong paparating na ito.
At again, ang nililitis si Sara Duterte, dalawa lang yan, either ma-convict siya or ma-acquit siya. Pag na-convict siya, ang mga consequences niyan, definitely hindi na siya makahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno, appointed man yan or elected, hindi na siya pwedeng maboto kahit barangay captain, bawal na po yan, o bigyan siya ng posisyon ng kaalyado niya, bawal na rin po yan. And ito pa ka-coffee, another consequence ito, pero depende sa magiging takbo. Once na na-convict si Sara Duterte, just sa impeachment trial, kasi hindi naman criminal case yan pwede nang mag-ugat yan ang pagsasampa sa kanya ng mga criminal case sa korte. Hindi na sa Senado, sa korte na. Ayan, may halong pagkakakulong yan. Exciting part talaga ito ka-coffee. Very exciting itong impeachment trial ni Sara Duterte. Pero 2 months more pa ka-coffee ang ating paghihintay bago umusad yung impeachment trial. Ano mga upcoming events? Siyempre, ang pagpapalit, pagta-transition ng 19th Congress to the 20th Congress. O kasi 12 po sa mga senador ang papasok, mga bagong senador ito. Yung iba re-elected, no? 12 dyan sa Senado, and of course, mga bagong mga mambabatas, mga bagong party list representatives dyan po sa House of Representatives. Siyempre, highlight din dito yung pag-elect ng bagong Senate President at pag-elect ng Speaker. Nako, medyo controversial din po yan. Yan po ang ating babantayan. And then after that, magkakaroon po ng State of the Nation Address ang ating presidente. Hulyo po yan, and then ito na ang impeachment trial. So yan ang mga major events ka-coffee na hinihintay natin. Pagpapalit ng Kongreso, pag-i-elect ng Senate President, kasi political yan, very political yan ka-coffee. Medyo matindi rin ang tension dyan pagpapalit ng leadership Sona ng presidente, syempre kailangan ibida yung mga accomplishments ng presidente and future plans, and of course, yung impeachment trial ni Sara Duterte. Yan ang mga mainit-init pa. Pagdating next year, mainit-init na yan. Mga mag-iingay na dyan, yung mga nangangarap maging presidente. 2027, looking forward, no? Ayan na. Kampanya na yan sa mga nagnanais tumakbo sa national elections. Marami tayong babantayan ka-coffee. Kaya make sure na naka-follow kayo sa ating page, no? Sa ka-coffee. Facebook, no? Click nyo lang po yung follow. YouTube, subscribe na rin po kayo. And TikTok, click nyo lang po yung subscribe. Alright, sige. Baka meron po kayong mga komento, opinion, reaksyon, mga gusto po kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section. Pwede rin po kayo mag-direct message sa akin, no? At kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.